Hello? Hello po, Papa Jackson. Kamusta Magandang, po? okay naman. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Bakit ba may caller na naman ako? Dapat kayo na po ako umalis ha. Ano ba to? Kaya nga. Ang late. Pero nakausap mo na ako noon. Tama, we had the chance to talk before. Yeah, opo, pero ibang story po yung sa today. Okay. Anyways, what's your name? Kayla. How do you spell that? Kayla. K? A-Y. Parang Kyla. Apa. Ilan taon ka na, Kayla? 44 po. May edad ka na! Yeah. Charot. Ay, nako. Anyways, Kayla. But I don't feel like it. Well, di ba? It's just a number. Of course. Di ba? Hanggang sumakit ang kasuhan, then you will realize, talaga pala. Charot. Totoo. Asan ka ngayong gabi, Kayla? I'm from North Caloocan. Sa bahay lang po. Caloocan. Alright. Okay. What do you do, ma'am? Medical VA. Medical VA. Mayaman. Yes. May kaya to, mga kaibigan, ha? Hindi naman po. Nakabahan ako. Ha? Kinakabahan po ako. Bakit naman kinakabahan ka? I don't know. Basta kinakabahan ako bigla nung pag-text niyo palang kinabahan na ako eh. Actually, dapat wala nang isang caller. Nagkataon lang na you replied at the same time na nag-reply yung si Eviana na I'm last caller. always available. Oo. Laging kaya, okay, sige. Ewan ko ba, rupok-rupok ko sa inyo? Kaya nga. Anyways, are you married? Yes, married. Okay. May anak ka na, ma'am? Meron po 4. 4 na. Okay, sige. Okay, sige. Ano pa paglilingkod ko po sa inyo? Yeah, I just want to share my story kasi I think I'm not completely healed, but I already moved on kasi I think those are two different things. So just want to share my story because I think hindi ko siya na-share at sinarili ko lang siya for the longest time. Even my sisters, hindi nila alam kung ano talaga yung napagdaanan ko. Kaya medyo nahihirapan ako sometimes mag-move on. Especially when may nakakita ako ng mga nag-viral na videos na sinasaktan ng asawa nila. Bigla na lang ako napapaiyak. Na akala ko okay na ako eh. Akala ko healed na ako doon. Pero hindi, nasasaktan pa rin ako. So, i-story ko na po na back in 2001, I was so very young. I think 18 when I got pregnant, unexpected. That time, I really, yung gusto ko magkaroon ng anak, pero ayokong magpakasal, not because na nagkaanak lang ako. But yung parents ko, because yung mother, yung both parents namin, ako at saka yung husband ko by that time, magkaibigan sila eh. Mga nagmamadyong sila together. So, family, friends. So, parang nagkaroon sila ng kahiyaan na, ay, kailangan ipakasal natin to kasi lugi. I mean, yung parang maanuhan sila na masasabihan sila pag hindi nagpakasal. So, wait lang. Lalo na wait. Naging jowa mo yung anak ng classmate ng nanay mo sa Madyong. Opo. Okay. Yung ano niya, no? Yung eskalera! Di ba? May ganun doon sa Madyong. Yes. Okay. Tapos, Opo, ganun po. so nung nabuntis ka, parang sila nag-usap na it made sense to them na magpakasal, parang ganun. Total, tanggap na kita balae. Kasi Lagi ako natalo sa iyo eh. Ganun. Tama. Ganun nga po. So, ayun, nag-decide sila. Pero yung father ko that time, ayaw niya. Okay. Na kasi nga 18 lang daw ako. Tapos siguro, meron siyang nakita na something na ayaw niya dun sa anak nung kamadyungan niya. But your mom prevailed. Kaya, kasi yung mom ko, lagi lang yan, sige, okay lang yan. Kung gusto mo yan, go. So, nung nagpipirmahan na kami ng marriage contract,
nag-ask ako ng permission sa papa ko. Ayaw niya pirmahan. Ayaw niya talaga. As in, madiin. So, pero nagtuloy pa rin. I think okay na yata yun pag pag kahit isang parents lang, kahit 18 lang ako. So, nagtuloy pa rin yung kasal namin. So, moving forward, nagkaroon kami ng anak. Tapos, nag-work naman siya before, mga service crew, 6 months. After 6 months, mawawala. Paulit-ulit yung routine na ganun. Kontento naman ako sa buhay namin that time. Parang okay naman. Kaya lang, nag-start siya. Actually, hindi siya nag-start. Before naging kami, alam na yun sa subdivision namin na meron siyang bisyo. Adik. Pero, tinanggap ko na parang, okay, baka mabago naman to. Baka pa nagkapamilya kami, magkaayos kami. So, bumalik siya doon sa bisyo na yun. Dati kasi sinasabi niya sa akin, yun yung magiging source of income namin. Anong bisyo yun? Parang drugs. Bakit yun na? So, gusto niyang gawing source of income yun? Yes. Ayos. Gunggong. Kasi, kumbaga, libreng gamit na siya, meron pa siyang naibibenta. Parang gano'n. What did you tell him? No. Sabi ko, no. Actually, pag nakakita ako sa bahay ng mga gano'n, tinatapon ko. Doon nagsimula. Did you tell your parents na may gano'n? Hindi. Parang ko noon, masyado akong dun sa buhay na meron na kami. Hindi na ako nag-ask ng permission sa parents. So yun, pag nakakita ako ng ganun, tinatapon ko. Siyempre, malaking pera yun. Doon niya ako nasasaktan. Na nag-start na siyang saktan ako ng as in bugbog. Na may times na pumatok yung mata ko dahil sa pagsampal niya sa akin. Na parang nagtining yung tenga ko na parang napakahaba. And then ko lang nalaman na yung luha ko may dugo na pala is because pumutok na yung mata ko. Tapos pa rin ako noon, pregnant ako by that time, pero tinuloy pa rin yung marriage hanggang sa makatatlong anak kami. Tuloy-tuloy lang. Kahit alam ko na gano'n. Ang nagsusustento sa amin dati is yung ate ko. Siya yung nagiging provider namin lahat ng takbuhan ko ng mga problema, especially financial. Lahat gatas ng anak ko. Kasi by that time, hindi pa ako nag-work eh. Pag gusto kong mag-work, lalo na nung after kong mga anak doon sa katatlo namin, nag-start akong mag-work as a call center agent, ayaw niya. Kasi paglalandilan daw yun. Kumbaga papasok lang daw ako para maglandi. Hindi naman daw talaga ako mag-work. Pero ako pa rin yung nagpo-provide sa family namin. Merong time na hinatid niya ako sa work. Kinalabit lang ako nung ka-work ko na lalaki na para sabi niya, "Oy, good morning." Tapos sabi ko, "Good morning din." Ang niya sa akin, parang kalandian mo yun, Kalandian mo yun dun sa pag nasa floor na kayo. Kung ano-ano na siguro yung ginawa nyo. Tapos, simula naging paranoid na siya. Siguro because of pagiging addict niya. Nag-i-stay siya dun sa workplace ko with binoculars. Sinisilip niya ako, lalabas ako. Anong oras akong magla-lunch. Galawan ng kasama addict, ko. Yeah, sobra. Sobra talaga. Tapos, pag uwi ko sa bahay, tatanungin niya ako, "Nasaan ka ng gantong oras? Ganto? Ano ginawa mo?" Sabi ko, "Nag-lunch ako." "Sinong kasama mo?" Sinabi ko naman kung sino yung kasama ko, wala naman akong kakalandian. Sabi niya, "Bakit may resibo ka ng 7-Eleven sa bag mo nung alas 7 ng gabi?" Mga ganon. Bakit nga ba kasi? Ha? Hindi ko nga alam. Basta siguro napabili lang ako ng lunch. Hindi ko naman alam. Basta ganon po yung nangyayari. Ang hirap ipaliwanag yun. So, anong gusto mo? Nagloko ako sa 7-Eleven habang kumakain ng Kaya nga, ba't naman sa 7-Eleven? Hirap na hirap akong yun eh. Tapos, Papa Jackson, almost everyday yun. Everyday kami nag-aaway. Nagsasapakan kami. Gumaganti naman ako. Pero syempre, talo pa din ako eh. Kasi babae ako eh. Merong pumapasok ako minsan na naka-long sleeve ako kahit na init-init. Kasi ang dami kong pasa. Merong pang times na di na ako talaga nakakapasok.
kung ultimo pag may makeup ko, pag nag-makeup na ako, pokpok daw ako, malandi daw ako. Lahat na ng masasakit na salita, sinabi niya sa akin para, parang ewan ko ba namang namamanipulate niya ako nung time na yun na wala na daw magmamahal sa akin, kundi siya lang kung And I bet during that time you believed that. yes, bilib na bilib ako doon sa mga sinasabi na kawawa naman ako, ganyan na ako. Wala na talagang magmamahal sa akin, kundi siya na lang. Kasi nakatatlong anak na kami. Tapos everyday ginawa ko ng shift yung pag-iiyak as in 8 hours a day. Kahit It gusto has- ko lang matulog. It has become normal to you na yung pag-iyak, parang gano'n. Yes, akala ko normal yun. Na parang part lang yun na pinagdadaanan namin as mag-asawa. So, nagkaroon ako ng courage na iparehab siya. Okay. Sinet up ko siya ng rehab. Kunwari mag-meet kami kasi ano siya mukha siyang pera. So, sinabi ko sa kanya, may kukunin kaming pera para may pang ano niya sa mga gastusin niya. Then, nung pinick up namin siya, doon na, kinuha na siya ng mga barangay at saka ng rehab na center ba yun para magstay siya doon. Nag-rehab siya ng 6 months. Akala ko, kaya ako ginawa yun is I'm doing him a favor para gumaling siya. Maging maayos yung pamilya namin. Pero ang dating pala, mas naging malala siya. Mas lalo siyang nagalit sa akin na yung pananakit niya ngayon masobra na almost na ano na ako, na hospital na ako dahil na ano yung nose ko, sinakal niya ako. Parang lagi na ako mamamatay tuwing nag-aaway kami. And then eventually merong isang pagkakataon na sabi niya sa akin, invite mo yung mga kaibigan mo sa work dito sa bahay, magluto tayo para makilala ko sila para hindi na ako magselos. Yun yung ginawa ko. Parang alam mo, diskumpiyado. Oo, grabe. Ako din. Pero hindi ko alam. Ako, yes. Parang sabi ko, finally, matatanggap niya na yung mga kaibigan Ano ko, yan yung mga ka-work ko. Damn if you do, damn if you don't eh. Pag sinabi mong no, sabi niya may tinatago ka no? Pero pag ginawa mo naman, parang delikado naman yung katatayuan mo sa opisina. So, ano nangyari? So, yun, in-invite ko yung TL ko, yung mga ka-workmate ko. Siyempre, habang na doon kami, after namin kumain, medyo may inuman. Di ako umiinom eh. Hindi rin ako nagsusmoke. So, nandun sila, nagiinuman sila. And then, sabi ko sa kanya, sama ka dito para makapagkwentuhan ka. Hindi na, ma-OP lang ako dyan. Siya nag-invite pero hindi siya sama. Oo nga eh. Hindi, gusto niya lang siguro makita yung mga mukha. Hindi naman mga, pogi. Yung mga normal na tao lang. Ganon din yung mga, yung mga kaibigan kong babae. So, nagtatawanan kami. Siyempre, may mga internal jokes na kami lang yung nakakaalam. Na I'm sure kahit isama ko siya, talaga ma-OP siya. So, hindi namin siya sinama. So, sabi niya, bili mo na lang ako ng drinks ko. So, binilang ko siya ng drinks. Ano ba yun? Alak, Red Horse, ganyan. So, nasa taas siya. So, habang nagkukwentuhan kami, syempre nagtatawanan, bigla na lang siyang sumigaw. Sabi niya sa akin, Kayla, umakyat ka dito. Nako. Sabi ko, bakit? Anong nangyari? Sabi niya, naririnig ko yung mga kwentuhan niyo. Alandi mo talaga. Tumatawa ka pa. Sabi ko, nakakatawa yung pinag-uusapan namin. Nalangan naman hindi ako tumawa. Siyempre, tatawa ako. Sabi niya, hindi, alisin mo na yan. Nagwala siya. Ending, nagwala siya talaga. Binalibag niya yung mga table, yung mga chairs. Hanggang siyempre, yung mga trabaho ko, sabi na lang nila, alis na ako. Alis na kami. Sabi ko, sige, pasensya na kayo kasi ganito yung nangyari. Hindi ko naman ini-expect na magkakaganito siya. Siya ngayon nagpa-invite. Tapos sabi nila, sige, okay lang, walang problema. So yung night na yun yung naging turning point ko kasi habang nag-aaway kami, syempre nagdadaldalan kami, talagang sobrang lakas na. Yung mga bata, nandun lang sila sa tig-isang kwarto, 3-bedroom unit, doon kami sa isang kwarto. Pero dinig ng mga bata lahat ng mga pinagsasabi niya, lahat ng masasakit na narinig ko na yata. And then, ang ginawa niya, yung hawak niya na alak, binasag niya. Binasag niya sa kama.
Tapos, isasaksak niya sa akin. Oh my God. Good thing is, syempre, pag basag niya ng bote, tumapon yung laman, nadulas siya. So hindi niya ako nasaksak. So, hagulgol ako ng hagulgol nung time na yun na parang feeling ko nababaliw na ako. Kasi nung after naming mag-iyakan, nung umalis na siya, kasi hindi niya ako nasaksak, siguro naliwanagan siya na, ay iba na itong gagawin ko, masasaksak ko na yung asawa ko. Umalis na siya. Okay. Tapos ako noon, nandun lang ako sa room, iyak ako na iyak. May mga naririnig na ako ng mga bulong. I think sobra na yung nararamdaman ko that time. Na ngayon ko lang nare-realize na pabaliw na pala yun. Na akala ko normal lang yung may mga bumubulong sa akin na kung ano-anong mga bagay na gawin ko. Actually, pag naririnig ko yung salitang bulong, parang drama nyo lang yan. Hindi eh. Totoo. Narinig ko. Parang aminin ko. Alam mo yun, yung totoo man o hindi, may bulong pala talaga. Akala ko hindi ako naniniwala. Baliw. Para sa baliw yun. So, nung time na yun, umalis ako. Iniwan ko muna yung 3 anak ko sa kanya. Kasi ang pinanghahawakan niya sa akin that time is yung bahay Wait. na nabili namin. Iniwan mo sa kanya yung mga anak mo? Yes. How was the thought process? Alam mo ganun siya, ba't mo iniwan sa kanya? Nung time na yun, meron kaming isang katulong. Iniwan ko siya kasi parang kailangan kong umalis na kasi 2 lang yung pupuntahan ko eh. It's either sa kulungan or sa sementeryo. It's So, either mapatay ko siya o mapatay niya So, ako. kumbaga nung time na yon, you were trying to, kumbaga it was a self-preservation move. Yes. I get it. Tumakbo ko sa bahay ng parents ko. Alam niya na nandun ako. Kasi kahit magtago ako, narinig ko siya, sumisigaw siya dun sa bahay. Lumabas ka na dyan, Kayla. Andito yung mga anak mo, pinapalabas. Ginagamit na naman niya yung mga anak niya para sa akin. Hindi ako nakinig, talagang nagtalukbong ako. Sinarado ko yung tenga ko, doon lang ako sa gilid na kahit anong sigaw nila, kahit anong iyak ng mga anak ko, tiniis ko. Tiniis ko para hindi na ako makabalik. Umalis ako, tinanggal ko yung SIM ko, social media, wala. Tinanggal ko lahat as in completely off ako sa kanya. Ang dala ko lang nung umalis ako is yung damit ko at yung suot kong damit at yung bag ko sa work. Yun lang yung dala ko nung time na yun. So, nag-continue pa rin ako ng work. Natutulog ako dun sa work namin kasi meron naman sleeping quarters dun. Alam ko pupuntahan niya ako dun pero sinabihan ko na din yung guard na wag na. Pag may naghanap sa akin, wala ako dun. Kasi nga dahil dun sa nangyari na parang hindi ko na kaya. So, tumagal ng mga 3 months na hindi ako nagpakita sa kanya. Binenta niya lahat ng gamit namin sa bahay. Lahat ultimo gate, binenta niya. Kasi nakikilo yun eh. Binenta niya lahat ng makikita niya dun sa bahay namin hanggang sa, syempre yung bahay namin, hindi niya na mabayaran. Lumipat na sila ng bahay. Kasama niya pa din yung mga anak ko. And masakit yun para sa akin. Maaring sabihin ng mga ibang tao, napakawala mong kwentang nanay dahil iniwan mo yung mga anak mo. Masakit sa akin yun, hindi pwedeng hindi masakit. Pero nung time na yun, yun lang ang kaya kong gawin para masave ko pa yung sarili ko. Because if not, I'll be dead. I know. So, after nung 3 months, medyo gumanda na umayos yung financial na income kasi wala na siya eh. Kasi ninanakawan niya din ako eh. Ninanakawan niya ako, yung cellphone ko, yung pera ko. Gusto niya yung ATM ko, nasa kanya. Parang siya ako yung mag-work, siya yung mag-withdraw. Siya yung maghahawak ng pera. Parang ganun. So, nung mga 3 months, medyo umukay yung buhay ko. Lumipat ako sa bahay na maliit lang as in parang square lang na na Nung time na bahay. yan, nasa na yung mga anak mo? Ayun, yun yung time na kinuha ko yung mga anak ko. At first, yung 2 sumama sa akin, yung pangalawa and then yung bunso. Kinuha ko na sila, sabi ko, wala tayong, yung bahay na titirahan ko, wala lahat ng meron tayo dati. Actually, kahit unan, kumot, electric pan, kutsyon, wala. As in kami lang. At yung dala nilang gamit nila. Pero sabi ko,
okay na 'to, at least magkakasama tayo. Yung anak ko kasi na panganay medyo na-brainwash niya na kaya umalis yung nanay mo kasi may kabit yan, may ganyan yan. Kung ano-ano yung mga pinagsasasabi niya. So ayaw sa akin ng anak ko that time. So, nung nakuha ko na yung mga anak ko, nag-start kami na kami lang, as in as in kumot wala din. Tapos mga after ilang months, 6 months, siya na mismo yung nag-give up. Binigay niya sa akin yung panganay kong anak kasi wala na daw siyang maipangkain. Sabi ko, syempre ako, sige, akin na yan. At least buti wala na siya dun sa idea na kailangan kunin niya pa ako, kailangan makasama pa namin siya or magsama-sama pa kami. Siguro nagle-let go na din siya nung time na yun. So, nakasama ko na yung mga anak ko. Nagsama-sama na kami dun sa maliit na bahay na yun, starting from scratch. And then, ang hirap i-explain dun sa mga anak ko kung ano yung nangyari. Bakit kami naghiwalay? Kasi yung time na yun, nag-stop din silang mag-aaral eh. Actually, naapektuhan talaga yung pinakapanganay kong anak kasi hindi na siya nag-aral after that. Pero recently lang, nakagraduate siya nung elementary at saka high school sa ALS. Nag-AL siya. Kasi sabi ko sa kanya, hindi na natin mababago kung ano yung nangyari nung dati. Pero ang magagawa lang natin, lalo na sa'yo, is mag-move forward ka. Huwag mong isipin na kasalanan nyo kung ano yung mga nangyari dati. Gusto ko makagraduate ka, kahit ALS lang. Kasi yan yung magiging stepping stone mo para mag-senior high ka at makapag-college ka eventually. Which yun naman ang nangyari. Ngayon, nakagraduate na siya ng elementary, ng high school through ALS, and then na rin siya, senior high, at ngayon nasa college na siya. Yung dalawa ko namang anak, ang naging parang kasalanan ko sa kanila is, yung nga iniwanan ko sila, medyo nahirapan sila doon kasi yung buhay na meron kami dati, medyo naghirap kami nung kami na lang. Siyempre wala kaming mapagkukunan. Kundi yung work ko mga lang. time na yan, aware ang magulang mo sa pinagdadaanan mo, especially your mom. Yes, alam niya. Pero yung sister ko kasi na tumutulong na sa amin, pinagsabihan na sila na stop. Huwag na tayong tumulong kasi nga matigas din naman ang ulo ko. Ilang beses akong pabalik-balik eh. Okay. Pero yung mom ko, as much as possible, nung nakuha ko na yung mga anak ko, pinupuntahan niya. Gusto niyang laging binibigyan ng kahit ano lang, pagkain, binabantayan niya. Pag nag-work na ako, naging kasama ko yung mom ko. Umalis siya doon sa bahay na meron sila para makasama ko. Okay. Nagsama-sama kami nung mom ko. And then, ayun, from there, nag-try akong i-build yung sarili ko. Hanggang sa eventually nakahanap na ako ng new partner ko. Mga 2012 kami naghiwalay. Saan mo nahanap yung new partner mo? Sa ibang work. Naglipat ako ng work. Nasa katrabaho talaga ang bagong pag-ibig, no? Yes. Well, yung ka-work ko na yun nga, siya yung parang, wala lang, ka-teammate ko lang siya. And then 2014 pa, naging kami. Which is siya, ang pinagkakalat niya sa buong angka namin is yun yung kabit ko. Hindi ko naman siya talaga naging kabit. I just want to be heard na never akong nagloko while in a relationship with him kahit ganun na siya. Pero nung time na yun, nung hiwalay na kami, I think doon na ako nag-start na mag-move on na kailangan ko naman. Ganun naman talaga ang buhay, di ba? Ganun naman. Alangan naman buruhin mo yung sarili mo kung hiwalay na kayo. Oh, kasi nga siguro nga yung sinasabi niya sa akin na hindi na ako magkakaroon ng, wala nang taong magmamahal sa akin kasi 3 na yung anak ko nung time na yun. Wala na, as in, na lang ako, sa kanya na lang ako. So, yung 2014 yun, nagkaroon ako ng bagong partner na until now, kami pa din. Meron na kaming sariling anak, and then... Ilan na anak nyo sa lalaking yun? Ilan na anak mo sa kanya? Isa lang. Yung sa bago, isa lang. So you now have 4.
4, yes. Okay. And then also, yung partner ko na to, noong 2017, kasi sinabi ko sa kanya gusto kong mag-aral eh. Kasi hindi ko natapos yung college ko eh. Mm-mm. Nung nag-work ako kasi I have to step up, I have to work for my kids. So, pinag-aral niya ako. That's nice. Hindi malaki yung sahod niya. Pares lang kami ng work eh. That's Pero nice. pinag-aaral niya ako at tinulungan niya ako na i-support habang nag-aaral ako. Habang nag-aaral ako, siya yung maglalaba. Siya yung magluluto, patutulugin niya ako. Minsan, So, nakapagtapos ka with a degree? yes, I'm That's a nurse nice. now. Oh. Mhm. Sobrang thankful ako sa kanya kasi alam ko, kanina nakikinig ako ng mga previous caller. Ano eh, yung about sa pera. Minsan hindi lang about sa pera eh. Ang kailangan maitulong sa'yo ng partner mo. Yung support. Kasi sometimes hindi ka magiging ikaw. Maybe yours is a different matter than them. No? Yeah. I'm just saying. You have different circumstances in life. But anyways, ganito Kayla. Maybe at this point, we have to stop and refrain talking about your ex, no? And I guess the direction of our conversation has to be honoring your partner right now. If your partner can listen to this, and which I'm sure he will, no? What do you want to tell? What do you want to tell him? Sakit. Nasakit yung puso mo. Bakit? Na, ewan ko. Pero kasi, actually, nag-propose na siya sa akin eh. Na, sabi ko, kailangan ko lang ng time para mag-heal. So, hindi ka nag-yes? Hindi ako completely nag-yes. Maybe, ganun? Gusto ko na magkasama kami pero parang lagi ko naalala yung mga nakaraan. Pero alam ko hindi siya part nun eh. Pero sabi ko sa kanya, gusto ko siya makasama ng habang buhay. So what does he need to do pa? I mean, he's done pretty much all that he can. Yun. Kaya nga nag-ask ako ng help sa psychologist para completely ma-heal na ako. Kasi yung hirap, papasok ako sa isa na namang marriage. Parang trauma na sa akin yung marriage. Parang sa akin, papel lang naman yung kulang sa atin eh. Okay na ako ng ganito, na masaya ako na magkasama tayo kahit hindi tayo kasal. Parang okay na ako doon sa ganun eh. Pero kasi single siya. So, yun. Gusto niya. At saka, yun din pala, isa ding problem. Papa Jackson, di ba nga kasal ako dun sa una? So, paano yun? hindi pa. Alam mo yun, yung gusto ko, pero hindi pwede. Under my circumstances. Hindi kaya. Have you started doing anything about it? Not yet. Kasi hindi ko alam na gusto niya kaming magpakasal. Yeah, I get that. But, nasabi mo ba sa kanya? Alam niya naman. Alam niya lahat ng storya. So, ibig sabihin... So, sabi ko... I have a question. I have a question to you. Sure. In case hindi ka kasal, would you have said yes to him? Or yes. Still? Definitely. Okay. Kasi lumalabas sa akin, parang umarte ka pa eh. Kasi nga naiisip ko yung mga bagay-bagay. But that's no longer fair. That's no longer fair. Gusto ko naman. Parang naisip ko yun na paano? Kasal nga ako pa eh. Well, kasi kung sa part na yan, it's just medyo mahaba ang process sa Pilipinas, no? Opo. Medyo mahaba, no? So when will you start the process? I think next year. Kasi, parang sabi ko, sana makaabot tayo ng 50 pa tayo, maikasal pa tayo. Kasi, dumadaan ako dyan yan, mahaba yan. I've been going through it for a long time now. Nakailang abogado na ako, ang tagal niyan. You have to find a good lawyer. Kaya Yung mga pagkakataon, ultimo lawyer mo sila, manamantala sa'yo. No joke. So yun, dun ako nahirapan mag-say yes because of the circumstances. Pero yung sa gusto ko talaga na maging kami na.
yung sasabihin ko pala sa kanya ay yung message ko sa partner ko, yung mga kids ko, yung mga anak ko, pinili ka na eh. Gusto kita. Gusto na kita makasama habang buhay. Siguro, ikaw yung answer na bigay sa akin ng Diyos after 12 years of paghihirap. Ikaw yung binigay niya. Ano lang na yung time na pagdating mo, I'm not free legally. Pero Did you tell him this or you're telling me this now? I'm telling him right now. Oh my God. You haven't told him this? Kasi hindi naman ako madramang No, tao sa kanya. I'm sorry, but telling him exactly what he needs to hear is not drama. Siguro nga kasi tuwing gusto kong sabihin, iisip ko, teka lang, bakit gusto mo, may kasal ka pa eh. Alam mo yun, ang dami ko iniisip. But you have to open up to him. Yes, nag-open up na kami once, pero hindi umabot sa point na to na sinabi ko talaga na gusto ko kita makasama habang buhay. Sinabi ko lang hindi pa pwedeng magpakasal kasi nga dahil kasal pa ako, pero yun. Well, ganito Kayla, I am in the understanding that we are having this conversation and that you don't need anything from me. If anything, well, thank you for being honest, no? If anything, you are just here because you wanted to let out something heavy on your chest now. Yes. You might not need anything from me, but I want to tell you something. Can I do that? Yes. Why do I feel like there's a portion of you that's trying to make amends of a pain that you did not intentionally cause your partner, and yet you were able to hurt him? Yun ang dating sa akin na usapan natin. Ang feeling ko may nire-remedyo ka ngayon kasi alam mo nasaktan mo siya. Although hindi intentionally. That's how I feel right now. Maybe yes. Oo. Kasi nung recently may binili kami na house. Ang tanong sa akin ng agent is, kasal po ba kayo? Sabi ko is hindi. Tapos, ang sabi niya sa akin, sabi ng agent, sige po ma'am, pag may pakasal na lang po kayo, ipasa niyo po yung mga requirements niyo na ganyan. So ako parang, tinignan ko siya na parang, hindi nga kami makakapagpakasal kasi nga may problema pa kami dun sa... No, hindi man lang ng agent yun. Ganito Kayla. Yes. Kayla. With all decency and with all sensitivity, I'm going to tell you this. Not at any degree sa kwentuhan natin, I am invalidating what you went through. For all we know, what you went through makes you the person that you are right now. I'm not trying to romanticize yung pinagdaanan mo. But there has to come a point in time where you are supposed to stop making your past an excuse not to give your best in your present. And I meant that in all sincerity. There has to come a point in time that you have to stop making your past as an excuse not to deliver the best that you can be sa present mo, especially when you know that this guy deserves the best version of you. I think it's already unfair to him. What else does he need to prove to you? Ano pa ba? Wala na. Exactly. But you keep on holding yourself hostage na may trauma pa rin kasi. I get that. But one child later and one college degree later and all the love stories and all the nights you've made love with him and still nandun ka pa sa past? Come on.
Yeah, yung ano lang, yun nga kasi No, gusto ko no, nang no, no, mag-move no, no, on. no, no, no. I want you to say yes. I don't want you to say anything else. Okay. Yes, gusto ko na siya makasama. Yun lang talaga yung kasal lang. Yun lang ang kulang sa amin. Yes, Pero but I'm giving 100% sa kanya. you have to talk to him. As a matter of Mm. fact, you have to employ his help. As a matter of fact, you have to employ his help. Mhm. Because you cannot do this alone. You cannot do this alone. Mhm. Uh-huh. I know, mahirap. Kasi may one time nga sinabi niya sa akin sabi ko tinanong ako nung pangalawa naming anak, parang, "Di daddy, kailan ba daw tayo magpapakasal?" Ang sagot niya sa akin, "Tinanong na kita ng maraming beses." Yun lang ang sagot niya. Sabi ko parang naano ako dun na, oo nga, nagtanong na siya ng maraming beses sa akin pero hindi ko nga maibigay pa yun ngayon dahil lang dun Can I sa tell you kasal ako something about dati. men that you probably do not? Yes, please. When you invalidate a guy, and this is in general, and Mhm. this is in the premise that the guy did not do anything bad to you. But Mhm. when you turn a guy down, say for example on everything, on sex, on listening to his pain, on asking for whatever tomorrow brings to the two of you, like what he did to you, those intention na hindi lalabas sa pagkatao ng lalaki, it comes out as frustrations. Okay. Mhm. Sometimes or most of the time, when it comes out as frustration, it is mistaken as anger. Mhm. And then when that happens, you start asking question that's unfair. Lagi ka na lang galit, lagi ka na kasimangot, lagi ka wala sa bahay, lagi ka na sa mga kaibigan mo, hindi mo na ako gustong kasama. Because you were not sensitive enough that when he needed to be heard, you refused to listen. And Mhm. in line with that, I'm going to repeat what I said kanina. There has a point in time where you have to stop making your past, however grim that is, as an excuse not to give your best in your present, especially when you know you've found a good man. Mhm. Yes. 100% naman po. 100% talaga. Yun lang talaga ang hindi ko siguro masyado akong honest nung sinabi ko na No, 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 no. sabi Kayla, niya, no. no, 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 no. Stop patronizing yourself. You were Mhm. not so honest. You were insensitive. Those are two different things. Siguro. Mm. Oh, don't top yourself, di ba? Mm. Well, still hope that well, sana talaga. Yun naman, ganun pa rin naman yung plano namin. Right now, actually, naghahanap na siya nung singsing. Tinatanong niya na ako anong gusto ko. Good luck to the two of you. Yes. Yun lang, gusto ko lang maikwento para matanggal na yung You found nararamdaman ko na sakit. you found a home. Yes. Mm. Opo, tama. You found a home. Not all that I'm content na po. not all, Kayla, that went through what you went through will be given, will be gifted the chance that you're enjoying now. I hope you know how lucky you are. Yes. And I'm very thankful for that po. Mag-ingat ka, ma'am. Thank you so much, Papa Jackson.
hearing those words from you, ang gaan, nakakagaan ng feeling. Kabay Oh, po. by the way, Papa Yes, Jackson, Yes, sorry. Mm. Also, sabihin ko pala sa'yo, nakalimutan ko, yung before na nakikinig ako sa'yo back in, basta kung anong year yun, ikaw yung nagbigay sa akin ng courage while I'm listening to another call. Sa phone pa yun, kasi hirap mong madial. Ikaw yung nagbigay sa akin ng courage na umalis nung night na yun. Well, thank you. Kaya ako umalis. One day, when mayaman na kayo, hingi ko 10% nyo kasi may kinalaman pala ako dyan. Yes, ikaw talaga. Maraming salamat. Thank you very much, ma'am. Thank you so much po. Bye-bye po, ma'am. Bye-bye.